So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-game test natin ngayon itong Samsung Galaxy Note 10 Plus ngayon 2024. Maganda pa kaya to for gaming? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So marami nagre-request nga na i-review ulit natin ng Samsung Galaxy Note 10 Plus. Stay tuned lang, gagawa tayong full review nito. Pero syempre, game test din natin siya. So meron tayo ditong 4 games. So Genshin, Honor of Kings, COD, at Mobile Legends. So first na laruin natin is ML at itong ating settings. So HD mode naka-on. Graphics, ultra refreshing super naka-on ng outline at shadow. At syempre, naka-full download na resources dito. So pagdating sa Mobile Legends, nakakatuwa, grabe, 'di ba? 5 years na tong smartphone na to, pero napaka-smooth pa rin ng performance niya sa Mobile Legends mga ka-J-Vlog. Kaya ML-wise, grabe, makakalaro pa kayo na mabuti dito sa Samsung Galaxy Note 10 Plus. Hanggang ngayon ay smooth pa rin siya. So next naman is Honor of Kings. Graphics natin ultra. So confirm natin. And resolution ultra, ayan. So pagdating sa Honor of Kings, ayan, solid din ang performance, saka high settings tayo dito sa Samsung Galaxy Note 10 Plus. Smooth siya mga ka-J-Vlog, and so far wala tayong experience na any problems while playing Hawk dito sa smartphone na to. So next is COD. So ito yung settings natin. So graphics natin is very high, frame rate max, both battle royale and multiplayer. So yan, pagdating sa COD Battle Royale, ang ganda pa rin performance ng Samsung Galaxy Note 10 Plus. In fairness mga ka-J-Vlog, kayang-kaya niya pa rin i-handle sa mataas sa settings. Maganda yung movement. Ayan, no? Nakalaro na rin ako ng isang game ng Battle Royale dito ng full game. And solid mga ka-J-Vlog, kayang-kaya niya, walang kahirap-hirap dito sa Samsung Galaxy Note 10 Plus ngayon 2024. So next naman is multiplayer. Ayan, set natin.
So pagdating sa COD multiplayer, all goods din ang performance dyan ni Samsung Galaxy Note 10 Plus. Meron tayong mga konting frame drops na na-experience. Siguro dahil medyo umiinit na kasi yung smartphone sa bandang joystick. So doon kayo makaka-experience sa mga frame drops pag medyo nag-overheat yung inyong smartphone. Pero tingnan nyo naman, so far so good ang ating paglalaro ng COD multiplayer dito sa Samsung Galaxy Note 10 Plus. So next naman, ayan, Genshin Impact. Dito natin matetest si Samsung Galaxy Note 10 Plus. So try muna natin i-set yung graphics sa pinakamataas. Okay, graphics highest, 60 FPS at i-low lang natin yung motion blur. So ayan, gumanda-ganda na yung graphics. So move tayo. Ayan, medyo nag-warm up siya. Pero tingnan nyo naman, no? Ayan, nakaka-rotate pero meron mga frame drops na nung meron tayong kalaban. Pero tingnan nyo naman mga ka-J-Vlog, playable po ang Genshin dito sa Samsung Galaxy Note 10 Plus. Medyo may mga slow movement na tayo when naka-on yung motion blur. Pero nakakaya niya pa rin naman kahit papaano. Ayun, may frame drop pero okay naman, all goods. Wala naman delay or lag. Try lang natin i-off yung motion blur mga ka-J-Vlog pero naka-high settings. Kasi kaya niya naman ng high settings Tingnan natin pag in-off natin yung motion blur medyo okay yung performance niya. Mas okay yung naro-rotate natin siya ng mas mabilis pag naka-off yung motion blur. Pero may mga frame drops pa rin from time to time. Expect nyo na yan. Pero nakakatuwa na 5 taon na tong smartphone na to pero still yung performance niya sa mga ganito mabibigat na laro, solid pa rin. Siyempre, asahan nyo na yan sa isang flagship smartphone before na meron pa rin magandang performance hanggang ngayon. And yun nga, take note na hanggang Android 12 lang to, pero tingnan nyo naman, supported niya pa rin ng Genshin Impact. So, playable naman ng Genshin. Medyo umiinit na sa bandang joystick. Nag-warm lang naman, hindi pa naman nag-overheat. Pero pag nag-overheat kasi ang isang device, ang isang cause niyan is of course, possible na siyang mag-frame drop from time to time. Pero dito sa Genshin, ayan, playable po siya sa Samsung Galaxy Note 10 Plus. Kung maglalaro kayo na matagal dito, I suggest iset nyo siya sa low pag nag-overheat na talaga siya. So yan, okay na okay. Maganda naman ang performance ang Note 10 Plus sa Genshin Impact. So yan mga ka-J-Vlog, nakita nyo na ang gaming performance si Samsung Galaxy Note 10 Plus ngayong 2024. So grabe, napaka-solid pa rin itong smartphone na to. Biruin nyo 5 years na tong device na to. Pero yung performance niya ay kaya niya pa rin makipagsabayan sa mga current smartphones today na lumalabas. Ganyan ka-solid ang mga flagship smartphones before. So yun nga, nakakatuwa na makukuha nyo lang ito ng very affordable na pre-love sa Green Hills. Compare mo naman ng SRP niya, super duper expensive. I think nasa 60,000 to 70,000 pesos ang Samsung Galaxy Note 10 Plus. Pero ngayon sa GH, makukuha nyo na lang ito ng below 15,000 pesos. So, ganyan po ang performance ng Note 10 Plus. Yes, pwede pa siya for gaming. Napaganda pa siyang i-recommend. Of course, yung screen nito, napaka-perfect pag gagamitin nyo sa gaming. Hindi lang yung screen, pati na rin yung kanyang overall speakers ay napaganda dahil dual stereo speakers. And when it comes sa battery performance, okay naman. All goods naman yung battery ng Samsung Galaxy Note 10 Plus. 4,000 plus milliampere naman siya. Kaya asahan nyo na okay pa naman to when it comes sa gaming ngayon 2024. And yun, tulad nga ng sinabi ko sa inyo, sa baba tayo bibili ng mga magandang devices. Yun nga sa mga nire-recommend nating shop. Kay Ate Malin Gadget Shop, CMB Gadgets kay Ate Mayet, and of course ZMB Cellphone and Accessories kay Ivana. And yung mga shops nila ay nasa description box. Click nyo na lang po kung interested kayo mag-purchase ng pre-love na Samsung Galaxy Note 10 Plus. Even though wala na siyang update sa OS, which is hanggang Android 12 na lang to, quick reminder lang na hanggang lumabas to ng Android 9. So 3 beses na siyang na-support ng OS. Pero Android 12 is still usable pa yan ngayon 2024. Marami pang masosupport na apps dyan. Tingnan nyo naman, lahat naman ng tinest nating games ay nag-work perfectly even though naka-Android 12 lang itong smartphone na to.